Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghilig ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamaya sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At hayaan dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magiging sa kalawalatian sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Siya luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po ay ating ginugunita si San Josaphat, Obispo at Martir. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isang naririto at nasa kanilang mga tahanan at ang kaligtasan natin sa kalamidad at bagyo na ating pinagdadaanan sa ngayon. Isama rin natin ang pasasalamat ng pamilya ng Dantes and Salas. Magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang espiritu na pumuspos kay San Josafat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa, pakundangan sa kanyang panalangin. Kaming mga pinagtibay ng espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Pilemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihin, dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo ay tungkol kay Onesimo, na naakit sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon, malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatiliin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin yon na wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik nga'y makasama mo siya sa habang panahon, hindi na bilang alipin, kundi sa isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung naaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya sa tulong ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin ng utang mo sa akin, ang iyong pagkakilala kay Kristo. Pinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbiyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ang kaligayahan, ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maasahan lagi, Panginoon, panig sa naapi. Ang Diyos na hukom, may pagkain handa sa nagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sinasanggalan ang mga dayuhan sa lupain, nila'y dooy tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos sa Panginoon. Ang Diyos mo,
Siyon ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukukob ng buong Diyos ni Jacob, magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang ating Diyos ay sobrang bait sa atin. Tayo binigyan ng isip at tayo binigyan din ng puso. At dahil may isip tayo, marami tayong naiisip. Nagkakaroon tayo ng maraming ginagawa dahil sa ating isip. May mga libro na nagsasabing the power of the mind. Mental power. Yung ating isip napaka sabihin natin malakas. Kaya wala pa tayo doon. Parang nandun na. Wala pa tayo sa panahon, pero parang panahon na. Dahil sa ating isip. Ganun pa man, malamang mas mahalaga din yung ating puso. At dahil nga mayroon tayong puso, yung ating mga damdamin, kasi ang ating isip ay bahay ng mga kaalaman. Samantalang yung ating puso ay tahanan ng ating mga pangarap at damdamin. Na minsan nagtatanong tayo, anong mas mahalaga, isip o puso? Siyempre, kanya-kanyang sagot po yun. Pero sa bandang huli, alam natin, napakahalaga talaga ng puso. Brothers and sisters, salamat sa Diyos. At naaalagaan natin yung puso. Dahil nabanggit po dito sa ating Ebanghelyo ngayon, na ang paghahari ng Diyos
ay hindi natin nakikita sa labas. At hindi natin dapat hanapin sa kung saan-saan. Dahil kung nangyayari ang paghahari ng Diyos, dapat nangyayari muna sa loob ng ating puso. Kadalasan, tumitingin tayo ng mga sinyalis. Samantalang, ang kaharian ng Diyos, ang kanyang paghahari, ang hari mismo ay nananahan dito sa ating puso. Kasi naman totoo pag nandyan na yan sa puso, kusan makikita na lang natin yan sa labas. Kasi ang puso, yun yung salamin. Kung anong meron dyan, salamin yan. Kung anong wala dyan, ganun din. Kaya nga dapat punuin natin yung ating puso ng paghahari ng Diyos. Malamang ito yung nangyari sa ating ebanghelyo kahapon, kung maalaala natin, yung isang Samaritano na pinagaling sa sakit niyang hitong, na lumapit, bumalik siya sa ating Panginoon. Yun pala yun, yung paglapit niya muli magpasalamat. Ang ibig sabihin pala nun natanggap niya sa kanyang puso ang kabutihan ng Panginoon. Kaya gumawa siya ng hakbang na siya rin ay maging kagaya ni Jesus na tagapagpagaling. Mga kapatid, malamang hindi na ito kailangang pag-usapan ng mahaba. Kasi simple lang ang mensahe. Lahat nagmumula sa puso. Kasi yung isip natin hindi tayo sigurado kung ano yung nangyayari dyan. Kung mabuti man, o masama man, o malabo man. Pero malamang kung anong nangyayari sa puso natin, lahat yan kabutihan. Kasi tahanan ng kabutihan ang puso. Hindi ko naman sinasabing ang isip natin ay walang kabutihan. Pero dahil sa sobrang isip, baka mamaya nawawala, natatakpan yung kabutihan. Samantalang sa puso natin, hanggat maalagaan natin yan, nandyan at nandyan ang kabutihan. At pag sinabi natin kabutihan, yun na yun. Yun na yung kaharian ng Diyos. Kung saan ang kabutihan, nandyan ang Diyos. Deus caritas est. Kung saan ang pag-ibig, nandyan ang Diyos. Kaya sana punuin natin ng presensya ng Diyos ang ating mga puso at doon tayo pwedeng magsabi, naghari niya ang kaharian ng Diyos sa buhay namin. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ang ating tugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palaging ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan. Ang mga Kristiyano, naway pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon.
Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Idalangin natin ang kagalingan ni Lutgarda Salas at Joel Dantes. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumaw naway mapalaya mula sa mga suliranin na mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan, kasama ng kaluluwa ni Yancy, Marina, Manuel, Jose Felipe, Lourdes, Zenaida, Reynaldo, Ernesto, Raimundo, Soberino, Aurelia, Esmael Sr., Hilda, Reggie, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagpapala ko, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Dalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala. At kami gawin mong matigib ng panampalatayang di magigitla, na pinanindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josafat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josafat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may panindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyis ang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw mukhalatan ng kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu gawing banal ang makaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya panigtis ang kusang loob na naging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya. Iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't pinaalay namin siya ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo simbang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pinapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyag ng puso niyang sa San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Agustin, San Nicolas, San Isabel at lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga galing na utos at turo ng Panginoon natin Diyos, payag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Kapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama paglooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas ka sa Diyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang
aming pinanabighan na dakilang araw ng pagpapayan ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na sa Ebanghelyo ay nagpaalaala sa atin sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga inyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josafat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kung ang bagyo ay may mga senyales dahil sa hangin, sa ulan, sa baha, o kung ano paman
ang paghahari ng Diyos ay mga sinyalis na nasa ating mga puso lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the Lord of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.